What if meron tayong mga ginagamit ng mga generator set sa ating facility? O halimbawa mga boiler. O meron tayong mga fuel storage tank sa ating facility. Kung meron tayong ganito, ano ang mga dapat nating i-consider sa ating operation? Sa oras na ito, malalaman ninyo ang ilang mahalagang provision sa Republic Act 8749 patungkol sa pag-ooperate, pagko-construct ng mga air pollution source installation. At sa ating bansa, meron tayong tinatawag na Philippine Clean Air Act of 1999 by virtue of Republic Act number 8749. Sa batas na ito ay merong sinasambit na ang Estado ay may policy na pangalagaan ang ating mga karapatan, karapatan sa isang balanse at malusog na kapaligiran. Ganon din sa batas na ito, meron tayong policy na masiguro na maging balanse ang development, paglago at ang pangangalaga ng kalikasan. At sa huling bahagi na magkaroon tayo ng isang hanging makalidad, malinis na nakakatulong sa atin na maging malusog. At syempre, dahil po meron tayong ganitong batas na nagsimula pa po noong June 23, 1999, the time kung kailan po na-approve ang batas na ito. Kaya naman, kinukonsider na po ang ating mga karapatan, nire-recognize po ang ating karapatan, unang-una, na mamuhay tayo na nakakalanghap ng malinis na hangin. Probably hindi naman pure air, at least clean air. At base na rin sa batas na ito, we have the right of access to public records. At kung sa tingin natin ang ating mga katabing pasilidad, establishmento o kumpanya na merong mga activities na nakakasira sa ating hangin, pwede nating ma-access ang mga public records na naisubmit nila sa DNR. At it is also our right, nire-recognize ito ng Clean Air Act, to bring action in court or quasi-judicial bodies to enjoin all activities in violation of environmental laws and regulations, to compel the rehabilitation and clean up of affected area, and to seek the imposition of penal sanction against violators of environmental laws. At panghuli, the right to bring action in court for compensation of personal damages resulting from the adverse environmental and public health impact of a project or activity. Ang RA 8749 is a comprehensive air quality management policy sa ating bansang Pilipinas.
At sa iba't ibang provision ng batas na ito, sa Part 6, Rule 19 ng Implementing Rules and Regulations of the Clean Air Act, tumutukoy sa air pollution clearances and permits for stationary sources. May mga equipment na tinatawag natin na fuel burning equipment or non-fuel burning equipment na base dito sa bahagi ng Clean Air Act ay kailangan ay merong permit to operate. Para magkaroon ng permit to operate, we can go to online permitting and monitoring system of DENR through opms.emb.gov.ph. Ang mga equipment, fuel burning or non-fuel burning equipment, ay naituturing nating mga air pollution source installation. At sa sinasabi ng Part 6, Rule 19, na kailangang merong permit to operate ito. Contrary doon sa Memorandum Circular 2020-17 Annex C issued by EMB na merong mga equipment na pwedeng exempted na sa pagkuha ng permit to operate. So unless otherwise stated, yung equipment na exempted for permit to operate, kailangang ikuha ng permit to operate, especially if the equipment emitting regulated air pollutants. Sa ating mga air pollution source installation, may mga chances na matataas ang mga concentration ng mga air pollutants na pwedeng mag-alter ng quality ng air, mag-cause ng nuisance sa public, and worst scenario, ma-aggravate ang mga heart disease ng mga exposed individual, especially those sensitive groups, gaya ng mga bata, matanda, mga buntis, at yung may mga kondisyon na sa katawan, asthma, bronchitis, lung cancer. To ensure the quality of air within the vicinity of the project, at kung meron silang mga high concentration of air pollutants, nilalagyan ng mga air pollution control devices ang ating mga air pollution source installation. Depende sa type of pollutants na iko-control, yung type din ng air pollution control device. Kung particulate emissions or kung mga gaseous chemicals, including odorous substances, iba't ibang air pollution control devices. Like for particulate emissions, we can use fabric filtration, including pulse jet and mechanical bag filter units, electrostatic precipitators, inertial separators, which include cyclones, water scrubbing devices, ceramic filters. And to control gaseous chemicals, we can employ biofiltration, incineration, or thermal oxidation, including afterburners, chemical scrubbing devices, and adsorption. Ang ginagawa natin doon sa mga pollutants ay nire-reduce natin ang concentration to the level that is acceptable by law
by our government and which will not cause negative impact sa ating environment and public health. Kaya naglalagay tayo ng mga air pollution control devices. So those air pollution source installation with or without air pollution control devices must have a corresponding permit to operate issued by DENR Environmental Management Bureau. At ngayon, napakadali na ang pag-apply ng permit kasi meron na tayong online permitting and monitoring system. Ang gagawin lang natin ay gumawa ng account sa OPMS at siguruhin na i-link ang account nito sa company registration system para ma-utilize yung feature ng OPMS, especially for the application of permit to operate. So, dalawang system ang involved, company registration system at online permitting and monitoring system. Sa mga naglalagin, pumapasok sa system for the first time, hindi natin ma-utilize yung features nito ng OPMS, especially PTO, application services, kung hindi nakalink ang CRS information sa ating OPMS. Para mailink ito, kailangan i-provide natin for the first time login sa OPMS ang CRS ID number, date of registration, first and last name. So, ano ang mga requirements for permit to operate? Well, depende sa size ng equipment. So, for example, meron tayong standby generator set. For the first time and renewal, may mga iba't ibang sets of requirements as shown on the screen. So doon sa mga generator set na less than 300 kilowatts ang capacity, mas kukunti ang requirements as shown on the screen. Kapag pumasok na ito ng 301 kilowatts, tinatawag natin na small size. Pag dumarating na sa 600 kilowatts, matatawag natin na medium size. At doon sa 1,250, matatawag na nating large size. Ito naman yung mga requirements na nakikita natin on the screen. So, isa-isa ang mga preparation nito at permado ng Pollution Control Officer at ng Managing Head, ang mga forms, pirmado ng mga registered professionals kung mga drawings ang isinasubmit. So, ang mga requirements na yan ipapasa and sa side ng DNR EMB, a-actionan ang mga applications ng permit to operate within 30 days. At once na ma-approve ang ating application, iba't ibang validity period ang makikita dyan, gaya ng pagka nakita natin sa permit to operate, may mga validity na 5 years and then subject for renewal after 5 years. Meron naman temporary permit to operate valid for 90 days and then meron temporary to regular meaning 4 years and 9 months ang validity subject for renewal para maging regular 5 years. So check lang ang copy ng permit to operate kung ilang taon ang nakaset na validity. Now, in some cases, doon sa ating permit to operate, may conditions ng testing. So, kung nakalagay sa mga permit to operate natin na mag-conduct ng ambient air sampling, kung kailangang mag-conduct ng stock emission testing,
dahil sa condition ng permit. We will coordinate with EMB accredited environmental laboratory or source emission testing firm para sa pag-conduct ng sampling. May mga preferred na mga parameters like for ambient air sampling, meron tayong total suspended particulate, SO2, NO2, saka noise. Pagdating sa stack emission testing, meron tayong CO, NOx, SOx, at saka PM10. At depende kung ano pa yung parameters na gusto nating i-test. So, ang mga parameters na yan, ang nag-test nito ay ang accredited ng DNR-EMB as source emission testing firm. At hindi pwede na yung kumpanya ang magkakandak ng testing dahil self-serving yon. So, ang kailangan yung accredited ng DNR-EMB ang magte-test ng ating mga emission test, ng emission, ng ating mga emissions. And mabuti naman may mga applicable rules na na-issue ang DNR-EMB kung saan nagbibigay ng paglilinaw alin yung mga kailangang mag-undergo ng testing, alin ang mga exempted. So sa ating mga generator set, kapag ito ay 1 to 15 kilowatts, 16 to 300 kilowatts, exempted ito for emission testing. Pero pagka pumasok ng 301 kilowatts, ma-require ito sa emission testing. Kaya lang, doon sa Memorandum Circular 2022-03, if the generator set is operating not more than 200 hours per year, mai-exempt na siya for emission testing. Now, kung lagpas sa 200 hours per year, marirequire siya ng emission testing. Halimbawa, itong 301 kilowatts, magpapatest siya every 2 years. Yung 600 to 1249 kilowatts, every year ang testing, at yung 1250 kilowatts and above, twice a year or semi-annual. Now, doon sa mga mayroong emission testing requirement, dahil yun sa size. So dahil required ng emission testing, napapasama na rin sa permitting. So may requirement na rin ng permit to operate. At those who are exempted, halimbawa itong 1 to 15 kilowatts which is exempted for permit to operate, all the more exempted for emission testing. At yung 16 to 300 kilowatts na required ng permit to operate, however, dahil less than 301 kilowatts, exempted pa rin sa emission testing. So in our situation na tinitingnan natin kung required ba tayo ng permit, required ba tayo ng emission testing, i-check lang natin yung size. Pero meron ding consideration yung tayo ba ay nagre-rent ng commercial complex or space, tayo ba ay tenant ng mall, or kung tayo ay stand-alone o single unit or so let's say landed. Kapag ganyan na yung consideration, yung mga nagre-rent ng commercial space o tenant ng mall, exempted na to sa permit to operate. Dahil ang nag-a-apply ng permit to operate niyan ay yung may-ari ng equipment, fuel burning or non-fuel burning equipment. Those who are stand-alone, single unit or landed at may ino-operate na air pollution source installation,
O, kailangan to ng permit to operate. So, sa provision ng Clean Air Act, especially Part 13, pag merong exceedances sa concentration or sa standard set by DNR, merong fine na pwedeng i-impose after due process. Kaya naman ang PCO, kailangan titignan niya kung operating in normal condition yung kanyang mga air pollution source installation with control device. Lalong-lalo yung air pollution control device dahil yun ang nagko-control ng emissions. So sabi sa provision ng Implementing Rules and Regulation ng Clean Air Act, the Pollution Adjudication Board shall impose a fine of not more than 100,000 pesos for every day of violation against the owner or operator of a stationary source until such time that the standards have been complied with. At yan yung taong 2000, hindi na natin masasabi kung ganyan pa din sa ngayong kapanahunan 2025. At sabi naman sa Part 13, Section 1, sinasabi din dito na pwede magkaroon ng fine and penalty not less than 10,000 but not more than 100,000 or 6 months or 6 years imprisonment or both shall be imposed. So, halimbawa, nagkaroon ng ah, equipment pero walang permit to operate, pwedeng magkaroon ng fine or penalty not less than 10,000 but not more than 100,000 pesos. So kung na-expire yung ating mga permit, then yun yung basis na naman para pwedeng mag-issue ng notice o magkaroon ng fine na not less than 10,000 pesos but not more than 100,000 pesos. Sabi nga, sabi nga ng PUB, for permitting violations of Clean Air Act and considering that a permit to operate has a validity of 5 years, a fine of 19,500 pesos shall be imposed for a 5-year violation by the establishment. So kung yung not less than 10,000 pesos nung taong 2000, ito nasa resolution ng 2019-01 ng PAB and umabot na ng 19.5. So kung meron man tayong mga marireceive na notice of violation, pwede nating makita doon yung fine na pwedeng i-impose sa atin after due process. So thank you very much for listening and I hope you have learned something about the Philippine Clean Air Act, the salient provisions, and if you want to know more about environmental compliance, management, if you want to know more how to secure permit from DNR, please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. Thank you very much for your time listening and God bless us all.